Siyam na araw bago ang Kapaskuhan, mas magandang travel experience sa NAIA Terminal 3 ang aasahan ng mga biyahero sa holiday season. Sa katunayan, ilang bagong pasilidad ng paliparan ang pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad na lamang ng Biometric Immigration e-Gates. Ang mga yan silipin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Ilang mga bagong facilities at upgrades sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang formal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para sa pagpapabuti ng Philippine Gateway System at customer service, hindi lamang para sa mga turistang darating sa Pilipinas, kundi pati na rin para sa mga Pilipinong bumabiyahe at umaalis ng bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagbabago sa paliparan dahil ito ang unang nakikita ng mga biyahero at sumasalamin sa antas ng serbisyong nabibigay ng bansa. Ang commentary namin ni First Lady habang naglalakad kami all the way through the different parts of the airport, ang sabi ko sa kanya, it looks like a real airport finally. Because it looks like the airports that we go through when we travel in other places. And to finally see the airport at least functioning like a modern airport, the importance is the multiplier effect of this efficiency is quite massive. Kabilang sa mga inilunsad ang mga bagong Biometric Immigration e-Gates na layong pabilisin ang proseso ng pagpasok at paglabas ng mga pasahero, kasabay ng pagpapabuti ng seating areas, cooling systems, free wifi, restrooms, at baggage handling systems. Dahil sa mga reformang ito at sa mas maayos na koordinasyon ng mga ahensya, nakapagtalaga ang paliparan ng mas mataas na on-time performance at mas maayos na serbisyo para sa mga pasahero. Hindi lang sabi-sabit na atin lang na sinasabi natin ang ganda ng airport ay kahit na yung mga nag-aaral tungkol sa kondisyon ng mga iba't ibang airport ay sinabi na maganda na nga ang airport dito sa Maynila. It only shows that the Philippines can meet global standards. Ayon sa Pangulo, patunay ang international accreditation ng Airports Council International na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa global standards habang nananatiling nakasandig sa serbisyong may malasakit at pagka-Pilipino. Bukod sa mga pasilidad para sa mga biyahero, tinututukan din ng pamahalaan ang mga isyu na direktang nakakaapekto sa mga overseas Filipino workers. Inihayag ng Pangulo na sinimulan na ng Bureau of Customs ang proseso ng pagpapabalik sa mga may-ari ng humigit kumulang 130,000 balikbayan boxes na matagal nang na-hold sa mga bodega dahil sa hindi nabayarang bayarin ng mga forwarders. More or less 130,000 balikbayan boxes na nakatenga lang dyan, nag-aantay, hindi alam ang gagawin. Now, we will send them back to their owners. Yung mga iba rito, pinadala para pang Christmas gift nung nakaraang taon. Kaya sa wakas, pipilitin natin matanggap naman nila bago dumating naman ang Pasko. Din ng Pangulo, hindi dapat maparusahan ang mga OFW sa kakulangan ng iba, lalo na't ang mga balikbayang box na ito ay padala para sa kanilang mga pamilya. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.